kaibigan at mga kapatid, sana po at hangad namin manatili po ang kapayapaan sa lahat po ng naaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay kasama natin ang kapatid na Bobby Fernandez. Maraming salamat, kapatid na Michael. Mga kapatid, mga kaibigan, muli po, inaanyayahan namin kayo, samahan nyo kaming muli ng kapatid na Michael sa isa na naman pong napakagandang paksa. At binabati na rin natin, kapatid na Bobby, ang mga kapatid dyan po sa Edmonton, Alberta. Hangad po namin ang manatili ang inyong kasiglahan sa paglilingkod sa Diyos, lalo na po si kapatid na Cesar Seneta. Ang ipaglilingkod po namin sa inyo ay ang isa sa mga talata pa na ginagamit ng Iglesia Katolika at ng mga nagtuturong ang ating Panginoong Hesukristo raw po ay tunay na Diyos. Ang nakapaloob po sa Filipos 2:6 hanggang 8, sasaling God's Word to the nation. Ito yung aklat o Biblia na ating binabanggit, kapatid na Bobby. Pinatutunayan po o patutunayan namin sa inyo na hindi lamang po ang pagkakasalin ang mali, kundi maging ang kanilang pagkaunawa sa nasabing talata. At sa pagkakataong ito, kapatid na Bobby, ay iparirinig natin ano ang talakayan nitong mga Catholic Defenders para patunayan daw na tunay na Diyos ang ating Panginoong Sukristo. Jadi, pakinggan natin muli si Attorney Mars kasama si Mr. Abe. Napakalinaw naman at ang Panginoong Hesukristo ay tinukoy na tunay na Diyos. Kagaya po dito sa Filipos 2:6 ng God's Word to the Nations, babasahin natin, although He was God, He did not consider His being equal with God as a prize to be displayed. Verse 7, but He emptied Himself, made Himself a slave, became like other human beings. Verse 8, and when He appeared in the form of a man, He became obedient and humbled Himself even to the point of death. Yes, death on a cross. Napakalinaw. Although He was God, bagamat siya'y Diyos. Yun po ang sabi ni Apostol San Pablo. Kapatid na Bobby, anong katunayang maling salin yung Filipos 2:6 ng God's Word to the Nations na binasa nitong Catholic Defenders? Mabuti po ay basahin natin dito sa dating pagkakasalin sa Bibliang Tagalog. Dito po sa Filipos 2:6, ganito po ang ating mababasa. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ang nakasulat po dito, mga mahal na taga-subaybay, siya na nasa anyong Diyos. Hindi po siya na Diyos. O bagamat siya ay Diyos, hindi po gano'n. Sapagkat dito mismo sa God's Word to the Nations translation na binasa kanina ni Attorney Mars, ang banggit dito, although He was God, He did not consider His being equal with God. Bakit tayo tiyak na ito ay maling salin? In particular, yung talata ng Biblia. Sapagkat maraming sasalungatin, kapatid na Michael, na mga talata ng Biblia, kung tatanggapin natin na tamang pagkakasalin ang salin yan ng Biblia na kanilang ginagamit. Sapagkat si Apostol Pablo nang magturo, ano ang pamantayang dapat masunod pagka magtuturo ng dalisay na yun ang ating isinasaalang-alang? Pakinggan po natin ang sagot ni Apostol Pablo, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Malinaw po ang panuntunan na nakasulat sa Biblia kung paano natin malalaman kung alin ang tamang salin o aling tamang paliwanag doon sa nakasulat sa Biblia. Dapat po ay iwinawangis ito sa iba pang nakasulat
sa Biblia, kapatid na Michael. Pagka sinabing iniwawangis, hindi magkasalungat, kapatid na Bobby. Hindi magkakontra. Kaya pagka ginawa natin yung pagwawangis o pagkukumpara, walang salungatan. Ano ang pagkakasulat ng talatang ito, yung Filipos 2.6, pagka binasa natin yung Greek New Testament, sapagkat ang Bagong Tipan, ang original niyan ay nasulat sa Greek, kapatid na Bobby. Pakinggan natin ang pagkakasulat dito po sa Filipos 2.6, dito po sa Greek English New Testament. Os en morphe theo oparchon ok arpagmon igisato to ine isa theo. Yan po ang pagkakasulat, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay. Ang banggit doon ay os en morphe. Ngayon, paano isinalin sa English yung talatang ito sapagkat may banggit doon na morphe, kapatid na Bobby? Sa New King James Version, ang nakasulat po ay, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Kaya ang katumbas ng morphe, form. Kaya mga kaibigan, ano ba ang katumbas sa Greek ng terminong form of God, na sa Pilipino ay anyong Diyos, kapatid na ba? Ang form sa wikang Grego ay morphe. At ito po ay 3 beses lang ginamit sa Greek New Testament na pawang ginamit upang tumukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa po sa Marcos 16:12, sa Filipos 2:6 at Filipos 2:7. Siguro iniisip nila ganito, ano ang kahulugan ayon sa ilang mga Greek grammarians ng terminong morphe theo, kapatid na Bobby? Ayon sa Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, dito po sa page 251, ganito po ang ating mababasa. Kaya sa talatang nakalatag sa atin, ang morphe theo ay nangangahulugang ang banal na katangian na aktwal na nananatili at hindi maihiwalay sa katauhan ni Kristo. Sa makatwid, hindi po ang pinatutunayan ng terminong nasaan yung Diyos ay Diyos ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi, taglay po niya ang banal na katangian. Kaya, sa salin pong International English Bible, ay ganito naman ang ating mababasa sa talatang ito. Though Christ was divine by nature. Kaya, ang pagiging banal ng ating Panginoong Hesukristo sa katangian, ang pagkakaunawa po ng mga dalubhasa doon sa banggit na pagiging anyong Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po anyong Diyos sa likas na kalagayan, kapatid na Michael, kundi doon po sa katangian. Kaya maging mga Greek grammarians, hindi grammatician ha, kasi naalala ko si Mr. Soriano, ang tawag grammatician. Sinasang-ayunan po ba mga kapatid at mga kaibigan ng mga Greek grammarians na ang terminong morphe ay katangian ang kahulugan at hindi likas na kalagayan? Sinasang-ayunan, kapatid na Michael. Ayon kay Abbott Smith ay ganito ang ibinigay niyang pakahulugan sa kanyang aklat na A Manual Greek Lexicon of the New Testament, page 296. Morphe, anyo, hugis, kaanyuan. Sa wikang ginagamit sa filosofiya, isang natatanging katangian. At ayon po sa Greek Dictionary, ang isa po sa kahulugan ng terminong morphe ay physical form. Ang tunay na Diyos po ba, kapatid na Bobby, ay may physical form o anyo, formang pisikal? Kung pag-uusapan ay pisikal na anyo, wala, kapatid na Michael. Wala ho siyang pisikal na anyo o wala siyang formang pisikal. At yan po ay pinatutunayan ni Moises dito po sa Deuteronomio 4:12. Pakinggan po ninyo ang pahayag. At ang Panginooy nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita. Ngunit, wala kayong anyong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig.
Kaya, nang magturo ang ating Panginoon Kristo, kapatid na Bobby, bakit ang tunay na Diyos ay walang pisikal na anyo o formang pisikal? Sapagkat ang likas na kalagayan ng tunay na Diyos ay Espiritu, kapatid na Michael. Kagaya po ng mababasa natin dito po sa Juan 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang tunay na likas na kalagayan ng tunay na Diyos ay Espiritu, na ang kahulugan nito, kapatid na Michael, at mga mahal na taga-subaybay, ang Espiritu ay walang laman at mga buto, ayon naman sa Lucas 24:39. Kaya ano pa po ang pagkaunawa ng mga nagsuri doon sa terminong morphe na ginamit doon sa Greek Bible, doon sa Filipos 2:6, na nasaan yung Diyos? Yung anyo, ang katumbas ay morphe sa Griego. Ang morphe, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, ay kasing kahulugan po ng larawan. Ayon kay James Dunn sa kanyang aklat na Christology in the Making. Ito yung A New Testament Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation. Ganito po ang ating mababasa sa page 115. Malaon nang kinikilala ang morphe, anyo, at ang ekon, larawan, ay magkasing kahulugan. At sa kaisipang Ebreo, ang nakikitang anyo ng Diyos ay ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po, pinatututuhanan ba ng mga Bible commentators na ang terminong morphe ay kasing kahulugan ng terminong eikon sa Grego, kapatid na Bobby? Pinatutunayan, kapatid na Michael, dito po sa aklat na The Layman's Bible Commentary. Ganito po ang ating mababasa. Ito po isinulat ni Archibald M. Hunter. Dito po sa page 95. Ganito ang pahayag. Ang anyo ay ang wangis ng Diyos. Genesis 1:26. Ito ay kasing kahulugan ng isa pang terminong Griego na ang kahulugan ay larawan o wangis at kapwa kumakatawan sa wikang Ebreo na ginamit sa Genesis. Kaya synonyms yung morphe saka eikon, anyo, larawan. Kung meron man tinutukoy, kapatid na Bobby, gaya ng inyong nalalaman na anyo ng Diyos, ang tinutukoy doon, yung kanyang kaluwalhatian batay sa mga nagsuri o sa mga Bible scholars. At may binabanggit po ba sa Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, na yung terminong image of God o larawan ng Diyos na kasing kahulugan din ang ating Panginoon Kristo ay nasaan yung Diyos? Meron, kapatid na Michael. Pakinggan po natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya pinatutunayan po ng Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay larawan ng Diyos. Yan po ang katumbas, na siya po ay nasaan yung Diyos o siya po ay larawan ng Panginoong Diyos. Ngayon, baka sabihin ng iba ganito, lumilitaw ngayon. Tunay na Diyos talaga ang ating Panginoon Kristo sapagkat siya ay larawan ng Diyos. Reaksyon natin doon. Mali yan, kapatid na Michael, sapagkat pagka sinabing ang Panginoong Kristo ay nasaan yung Diyos o larawan ng Diyos, yan nga po ang lalong nagpapatunay na siya po ay tao. Sapagkat talagang ang panukala ng ating Panginoong Diyos sa tao, kaya niya nilalang ang tao upang maging kalarawan niya. Pakinggan po natin ang pahayag dito po sa Genesis 1:26 hanggang 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Maliwanag po
na ang tao ay pinanukala po ng ating Panginoong Diyos na maging kalarawan niya, kapatid na Michael. Kaya nga, mga kaibigan, sa ano ginusto ng Panginoon Diyos na ang tao ay maging kalarawan niya, kawangis niya, o katulad niya, kapatid na Bobby? Sa kabanalan. Ganito po ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo dito po sa Efeso 4:24. Dinggin po ninyo. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ito makatwid, napakalinaw po na nais po ng Panginoong Diyos na maging kalarawan niya ang tao sa kabanalan. At dito, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, nakatupo ang ating Panginoong Jesucristo. At siya lang, kapatid na Bobby, gaya ng alam ninyo, siya lang ang bukod tanging tao na nakatugon sa panukala ng Panginoon Diyos na maging kawangis niya, katulad niya, kaanyo niya, hindi ho sa likas na kalagayan, kundi sa katangian sa pagiging banal ng ating Panginoon Diyos. Kaya maging noong una pa man, mga kaibigan, ano po ang nais ng Diyos na maging katangian ng tao na kanyang nilalang, kapatid na Bobby? Para maging banal sa harap ng Diyos. Ito po ang patutuo ni Apostol Pablo, mga mahal na taga-subaybay. Dito po sa Efeso 1, talatay 4. Upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya ang talagang layunin ng Diyos, ang panukala niya sa mga tao, ay dapat maging banal na umiibig sa Kanya. Ngunit hindi po naman lagi ang mga taong nilalang ng Diyos sa ganito pong katangian na banal at umiibig, sapagkat ang lahat ay nangangkasala nga at hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang po ang nakaabot ng katangiang ito ng ating Panginoong Diyos sa pagiging banal, sapagkat hindi po siya nagkasala batay po sa unang Pedro 2:21 hanggang 22. At bukod dyan, ano po ang katangiang ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, ay nagpakita po ng katangian na tunay na umiibig sa ating Panginoong Diyos. Ipinapapansin natin yung tunay na umiibig. Sapagkat sa Biblia, paano ba mapatutunayan yung tunay na pag-ibig sa Panginoon Diyos na ang Panginoon Jesucristo lang ang bukod tanging nakatugon doon? Ang tunay na umiibig, kapatid na Michael, ay ang tumutupad sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Dinggin po ninyo ang pahayag. Dito po sa unang Juan 5:3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Kaya nga ano ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na nagpapatunay na siya nga ay tunay na umiibig sa Diyos. Kaya tinaglay niya, kapatid na Bobby, yung katangian ng pagiging banal at umiibig sa Panginoon Diyos. Siya ay nagpakumbaba, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, at naging masunurin sa ating Panginoong Diyos hanggang sa kamatayan. Ganito po ang paliwanag sa Pilipos 2:8. Kanina ang binasa ni na Attorney Mars, yung Pilipos 2:6. Ipapapansin natin yung talatang 8. Ganito po ang ating mababasa. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya yung kanyang pagpapakababa, pinatunayan niya sa pamamagitan po ng pagsunod hanggang sa kamatayan. Kaya dahil dito, ano ang ginawa ng Panginoon Diyos sa ating Panginoon Jesucristo? Dahil siya siya'y nagpakababa at nagbasunurin hanggang sa kamatayan. Siya ay pinadakila ng Panginoong Diyos, kapatid na Michael. Dinggin po ninyo, mga mahal na taga-subaybay. Dito po sa Filipos 2:9 hanggang 11, ganito po ang pahayag. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya dahil po sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay nagpakumbaba at naging masunurin sa Panginoong Diyos, siya po ay pinadakila ng Diyos.
Iba po ang nagpadakila kaysa pinadakila, kapatid na Michael. At ipinapapansin natin, hindi binanggit sa Biblia ang Panginoon Kristo ay pinadakilang Diyos. Wala po nun. Inuulit namin yung binanggit po sa talata, ang Panginoon Kristo ay pinadakila ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung babalikan natin yung ipinahayag kanina ni Attorney Mars na binasa yung God's Word to the Nation, na sabi niya kanina, Napakalinaw, although he was God, bagamat siya'y Diyos. Yun po ang sabi ni Apostol San Pablo. kaya ito ang tanong, kapatid na Bobby. Ano po mga kapatid at mga kaibigan ang magiging masamang implikasyon kapag tinanggap natin yung Pilipos 2.6 ng saling God's Word to the Nation na binanggit doon ng Panginoon Kristo bagamat siya'y Diyos, tuwiran although He was God. Anong masamang implikasyon nun? Mabuti, kapatid na Michael, ay basahin natin doon mismo sa salin ng Biblia na kanilang ginagamit na batayan. Dito po sa God's Word to the Nations. Dito po sa Pilipos 2:6 hanggang 8. Although He was God, He did not consider His being equal with God as a prize to be displayed. But He emptied Himself, made Himself a slave, became like other human beings. And when He appeared in the form of a man, He became obedient and humbled Himself even to the point of death. Yes, death on the cross. Yung nakasulat dito na although He was God, pinaliliwanagan po nilang Diyos sa likas na kalagayan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung banggit na He is equal with God, siya ay kapantay ng Diyos sa likas na kalagayan, kapantay daw ng ating Panginoong Diyos sa kapangyarihan, kapatid na Michael. Kaya lumilitaw ngayon ang Panginoon Kristo hindi nagpilit makipantay sa isa pang Diyos. Malalabag na sa Biblia. Darami po ang tunay na Diyos. Isang Diyos na hindi pinagpilitang makapantay at isa pang Diyos na hindi nagpilit na makapantay ng tunay na Diyos. Kaya nga, anong aral ng Biblia ang sasalungatin ng salin na binasa ng kapatid na Bobby, na yun ang salin na ginamit na ni Attorney Mars na God's Word to the Nations, doon sa Pilipos 2.6 na ang Panginoon Kristo ay kapantay daw ng Panginoon Diyos. Ang aral po ng Biblia, kapatid na Michael, na nakasulat po sa Isaiah 46:5 at 9. Kanino ninyo ako itutulad? O kanino ninyo ipapantay? Kanino ninyo ako ihahambing? Alalahanin ninyo ang mga dating bagay, mga bagay noong unang panahon. Ako ang Diyos, at wala nang iba pa. Ako ang Diyos, at walang ibang tulad ko. At sa ibang salin, lalo yung magandang balita Biblia na ang nagsalin niya ay mga Katoliko at mga Protestante. Paano isinalin yung Isayas 46:5, kapatid na Bobby? Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na taga-subaybay. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Meron bang makapapantay sa akin? Kaya ang tunay po na Diyos ay wala pong kapantay sa pagiging tunay na Diyos sa likas na kalagayan at sa kapangyarihan. Kaya nga pagka ating sinuri ng malalim ang Pilipos 2.6, alin ang tamang salin nito, kapatid na Bobby? Karamihan ng mga salin sa English at Pilipino ay in the form of God o nasaan yung Diyos. Kagaya ng mababasa natin dito po sa dating pagkakasalin sa Bibliang Tagalog sa Pilipos 2.6 na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kung gayon ay hindi po maaaring pagbatayan o hindi po dapat gawing batayan ang Pilipos 2:6 hanggang 8 sa pagtuturo na Diyos di umano ang ating Panginoong Jesucristo. Namamalagi po na tao ang kanyang likas na kalagayan. Kagaya ng mababasa natin dito po sa Juan 8:40. Datapat kayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham.
Napakalinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na siya po ay tao. Kaya ito po ang paninindigan, paniniwala at pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo na ang ating Panginoong Jesucristo po ay tao sa likas na kalagayan. Ngunit bagamat tao ang ating Panginoon Kristo, hindi karaniwang tao. Sapagkat tinalakay po namin sa nagdaan at makikita nyo sa inyong screen, television screen, ang Panginoon Kristo po ay banal, hindi nagkasala. Siya po ay tagapamagitan natin sa Diyos. Siya po ay Pangulo ng Iglesia. At siya po ay ginawang tagapagligtas ng ating Panginoon Diyos pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya, kapatid na Bobby, gaano kahalaga pagka kinilala natin na ang Ama ang kaisa-isang tunay na Diyos, hindi ang Panginoon Kristo ang tunay na Diyos. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoon Kristo mismo, kapatid na Michael, mga taga-subaybay, dito po sa Juan 17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Kaya ang pananampalataya po na ang iisang tunay na Diyos ay ang Ama, hindi po ang ating Panginoong Jesucristo, ay ang ikapagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pananampalatayang yan, ang tinitindigan po namin dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya bilang pagwawakas, umaasa po kami na ang ganitong palatuntunan ay nakatutulong po sa mga nagsusuri para tayong lahat magsama-sama sa tamang daan ng pagkakilala at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos.